Russia, sekreto di umanong naghahanda na sa digmaan laban po sa Europe. So, eto na nga mga sangkay, panibagong araw, panibagong topic tayo ngayon, mga pandigdigang balita na iahatid po natin sa inyo ngayon mga sangkay, nang sa ganon, hindi po tayo mangmang pagdating sa mga nangyayari sa iba't ibang panig ng ating mundo. Bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay, sa mga nanonood po dito sa YouTube, sa baba po ng video na to mga sangkay, ito mismong napapanood nyo, may makikita po kayo dyang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, syempre, i-follow nyo po ang ating Facebook page. At ito, may ipapagawa po ako sa inyo mga sangkay. No, habang nanonood kayo, may i-check nyo sa itaas mga sangkay sa Facebook, okay? May 3 tuldok dyan. Pindutin nyo po yung 3 tuldok. Then, may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po, okay? So, ito na nga. Tingnan po natin itong balita. Ayon po dito, itong Russia, may mga report kasi na naghahanda na raw po sa digmaan. Okay? Ayan o, Russia is getting ready for a war with the West. Ayon po ito sa claim ng isang balita. Pero, mamaya, iaano natin dito mga sangkay na itong Russia nga po, itong presidente nila, nung in-interview po siya ng isang Amerikano, okay? Isiniwalat niya po dito na wala po siyang plano na i-invade ang kahit na anong mga bansa dyan sa Europe. Pero iba po dito yung mga lumalabas sa balita. Pwede nating sabihin fake news ito, pwedeng sabihin totoo ito at sekreto lamang po na ginagawa ng Russia ito ngayon. Ayon po dito, Russia is preparing for a war, a future war with the West that could unfold sometime in the next 10 years, according to a new report from the Estonian Foreign Intelligence Service. This is what the report found and why it matters. So, itong preparation, mga sangkay, okay, ng Russia ay matagal na daw pong pinaghahandaan. Itong preparation for war. At ilang taon mula ngayon, mga sangkay, pwede raw pong pumutok itong digmaan. Nakakaano lang, mga sangkay, well interesting, mga sangkay, itong balita. Kasi, ang Russia nakaraan lamang, humarap po sa isang reporter. Galing pa mismong Amerika. Itong reporter na ito, Amerikano, natural, ayaw po ng Russian yan. Kasi pag sinabing taga-Amerika, ang tingin po ng Russia traidor. Kung kaya't mga sangkay, ito po yung nakakagulat na marami nga po sa international media halos na bigla din po sila sa ginawa ni Putin. Then at that time, mga sangkay, isiniwalat po niya na wala po siyang plano. Wala siyang plano unless itong European countries or America gagawa po ng akbang para lusubin itong Russia. Doon lamang po mangyayari, mga sangkay, ang mga pag-atake. So ito, sobrang interesting nito. A growing number of government officials and political analysts have sounded the alarm over the threat Russia poses to Western countries. And Estonia has now joined those ranks with its 2024 International Security Report. So, ngayon, mga sangkay, marami daw po sa mga opisyal. Okay? Ito siguro ang tinutukoy, ito pong Estonia, na kung saan marami sa mga opisyal naaalarma na. Hindi ko nga alam kung asan ba talaga. Kasi, ang iba, nire-report po nila, mga sangkay, nangungunahin daw po Poland, may sinasabi naman Germany. So ang daming mga stories about dito, mga sangkay, na mismo tayo maguguluhan. Pero isa lang po ang lumalabas sa lahat ng kwento. Itong Russia daw ay aatake anumang oras sa Europe. Mga bansa sa Europe. So ayon po dito, the report
outlined several issues like problems posed by China and international terrorism inside Europe. But it also focused heavily in Russia, on Russia that and the threat Moscow possessed to the established rules-based international order. So, lahat ng itong mga sangkay, pailalim lang daw po, kumbaga, itong China, Russia, diba pang mga kakampi nito, pailalim lamang daw po itong kanilang ginagawa ngayon, mga sangkay, lalong-lalo na po sa mga issues na nangyayari sa maraming mga bansa dyan sa Europe, na dadalhin daw po nitong mga to, itong mga bansa sa West, sa isang malaking digmaan. At ito po ay ito po yung kinakatakot mga sangkay. Parang ang dating nga po dito, ang West ay nagpapanik eh. May gagawin nga po sila o nag-start na po ata or magsisimula pa lang itong malaking NATO military exercise. Nadadaluhan ng libu-libong mga sundalo ng mga bansa na bahagi po nitong NATO. So, sila po ngayon mga sangkay, medyo nagpapanik tungkol po dito sa plano ng Russia. Ayon nga po sa mga lumalabas sa mga report galing po sa ilalim, no, na mga nakukuha po nila. So, eto, Russia has chosen a path which is a long-term confrontation. Okay, so dito tayo. Skip natin to. Rosin went on to say that it was highly unlikely that the Kremlin would launch attack against its Western neighbors in the short term, but did urge NATO to stay prepared for a potential threat that it could face from Moscow. So, kumbaga, sinasabi po nila na malabo, kumbaga, imposibleng umatake. Ngayon din, ura-urada itong Russia. Okay? Meron nga report, kanina nabasa natin, na in the next 10 years, itong paghahanda nitong Russia sa pagsalakay dyan po sa Europe. Pero ayon po dito, wag po pakakampante itong Western. Dahil nga po ang Russia ay pwedeng umatake anumang oras. Parang dito lang din po sa Pilipinas, di ba? Itong China naman sa atin, mga sangkay. Pero malabo pa yan. Ito talagang Russia ngayon kasi nasa digmaan na po sila eh. Pwede nilang ituloy-tuloy yan. So, ito po yung mga report, mga sangkay na nakakalap nila. Ito nga, Russian military production is on the rise. Ibig sabihin, dumarami. Ayan o. Russia has seen a significant rise in its production capabilities, which includes its ability to build important military equipment like armored vehicles and artillery munition, which could eventually outpace Western production if the West doesn't up its production. So, ayon po sa kanila, itong Russia pagdating po sa military production, talagang lumalago. Pinaparami yung kanilang mga equipment na pandigma, yung kanilang defense force, dumadami, lumalago mga sangkay. At kung hindi sila maghahanda, baka dumating na lang sa time na bigla na lang makikita nila itong mga pag-atake ng Russia, maumpisa na, tapos unprepared po sila. So, malamang ito ay bahagi ng kanilang baga, pinaghahanda lamang po nila itong mga bansa na yan. So, ngayon, mga sangkay, ito po yung marami pong sinasabi na itong Russia nga po ay well active ngayon when it comes to pag-innovate, pag-improve sa military nila. But, though ito po ay mga theory lamang mga sangkay na sinasabi po nila, mga lumalabas, dahil po sa mga nakukuhang impormasyon sa ilalim, hindi po dapat magpakampante. At kaya nga ngayon mga sangkay, ang West naghahanda na po sa digmaan. Tawag mo, takot na takot po sila eh. Kasi kung hindi sila takot, hindi po sila maghahanda. Kaya ngayon itong NATO, okay, ang NATO, mga bansa dyan sa Western countries, ano na sila, tinututukan po nila ngayon ang pagpapalago ng kanilang reinforcement, pagpapaganda ng kanilang mga kagamitang pandigma just in case na mangyari itong digmaan. Pero ang gulo pa rin kasi itong si Putin,
Lagi niya po sinasabi na, hindi, wala akong balak atakihin. Anong mapapala ko dyan? Yung sinasabi nila, Poland, Germany, dininay po yan ni Putin. So, ang tanong dito, baka naman sikreto lamang itong ginagawa ni Putin, no? At sorpresa po silang aatakihin at any moment. Pwedeng ganun ang laro ni Putin di ba? Well, kayo, mga sangga, ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo ba, itong si Putin ay magdudulot ng malaking distraction sa Europe at any moment na ito po ay sekreto lamang po nilang ginagawa na pag-invade sa maraming mga bansa dyan sa Western? Comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now guys, meron po akong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Okay? Marami po tayong mga mahalagang topic dito, mga nangyayari sa panahon natin ngayon, na dito nyo lamang po mapapanood. So, subscribe, click the bell, and click all. Yun lamang mga sangkay. So, ayun, ingat po ang lahat. God bless everyone. Lagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you.